these proceedings. Yes, there are petitions in the Honorable Supreme Court. One, filed by a group led by the lawyer of Pastor Kibuloy. Ang nagsasabing siya raw ang appointed son of God. Kung kaya nitong pigilan ang lindol, kaya rin ba nitong pigilan ang mandato ng konstitusyon? The second one, filed by the Vice President herself, as usual, represented by several lawyers, lampas 10 abogado. And the third one, filed by several individuals, mostly lawyers. Ang dami-dami namang abogado questioning the very core of our rules. And just yesterday, we received the fourth one. It was filed by Carpio and lawyers with the Regional Trial Court of Quezon City. Esteemed colleagues, beloved countrymen, total of 4 petitions na ang layon ay patigilin ang pagdinig na ito. Ang palagi nating sinasabi, public office is a public trust. Indeed, easier said than done. Ngunit, sa pagkahaba-haba ng mga ito, ng 4 na petitions na ito, let me tell you, wala ni isa na sumagot sa mga importanteng akusasyon laban sa Vice Presidente. Puro technicalities lamang ang tinalakay. Ang taong bayan ay naghahanap ng sagot, hindi ng papel. Simple lang naman ang mga akusasyon. Halimbawa, nagwaldas daw ng pera ng taong bayan at may tagong yaman daw ang Vice Presidente. Sinagot ba yan ng mga petisyon? Hindi. Puro technicalities lang. Sinasabi din nila, may 1-year bar. Sinasabi din nila, ang nag-refer daw ng impeachment na ito ay ang speaker lamang, hindi ang buong kamara. Napakasimple ng sagot. Yung 1-year bar, paulit-ulit na ito, tandaan natin na lumipas na ang 1 taon at saka lamang muling nagkaroon ng impeachment process na ito. At tungkol sa referral, tandaan din natin na ang speaker ay hindi kumikilos ng mag-isa. Siya ay kumikilos bilang kinatawan ng buong kamara ayon sa ating mga patakaran. Rest assured that all these procedural questions will be addressed. Pero aminin natin, ang mga usaping ito ay sadyang technical at baka hindi masyadong maintindihan ng karaniwang mamamayan. At marahil, iyon ang layunin nila. Lunurin ang katotohanan sa ingay ng teknikalidad. Habang nagdedebate ang mga abogado sa kagalang-galang na Korte Suprema, ang taong bayan ay patuloy na nagtatanong, nasaan ang pera? Bakit ito nagastos ng ganun kabilis? May pananagutan ba talaga ang Vice Presidente?
We will answer the lawyers in the Supreme Court, but we will answer the Filipino people here. Narito po ang proseso para linawin ang mga akusasyon. Dito natin ito dapat pag-usapan. Let us not forget that what is truly supreme is the Constitution. Malinaw ang sinasabi ng Konstitusyon. The House of Representatives has the exclusive power to initiate impeachment and the authority to determine its own rules. Hindi ito imbento. Hindi ito kagustuhan ng iilan. Ito ay mandato ng konstitusyon. Now, the Vice President says, the petition in the Supreme Court is not meant to avoid the process, but to seek clarity. But if it is clarity that it is sought, bakit hindi dito? Dito ang clarificatory hearing. Dito dapat magpaliwanag. Kung handang humarap, dapat dito humarap. Matagal na nating naririnig. Handa raw. Handa saan? Sa press statement? Sa social media? Pero pagdating dito sa prosesong may saysay, nawawala. Hindi sapat ang sabihing handa. Kailangan magpakita. Kailangan sumagot. Kung walang kasalanan, simple lang. Magpakita, sumagot, hindi sa labas, kundi dito. In closing, let me stress, this process is not about personalities. It is about accountability. It is about responsibility. Ito ay paninindigan para sa katotohanan. Impeachment is the people's constitutional mechanism to hold public officials accountable. Tandaan natin, ito ay pagtukoy lamang kung may probable cause o wala. At bahagi ng prosesong ito ang pagdinig natin ngayon. Isang pagkakataon upang linawin ang mahahalagang issue sa kasong ito. Inaasahan natin ngayon ang pagpapaliwanag ng mga ebidensya mula sa COA, sa NBI, PSA at marami pang ahensya. Inaasahan din natin ang pagdalo ni Ramil Madriaga na sa kauna-unahang pagkakataon at sa isang public hearing ay makakapagpatunay sa kanyang salaysay. For the very first time, we hope to hear directly from Ramil Madriaga upang makatulong sa paglilinaw kung may batayan ba ang reklamo laban sa Vice Presidente. Uulitin ko po, hindi ito paghusga. Gusto lang nating maliwanagan. Gusto lang nating matiyak kung dapat bang umusad ang proseso. Our duty is not to pass final judgment, but to clarify and in the process to seek the truth. Truth
is rarely simple, and it is never convenient. We do not pause our search for it simply because, first, there are some procedural questions. Second, there are more pressing problems. And third, there are petitions before the Supreme Court. No, we will not pause to that. Guided by the Constitution and the will of the people, truth must be pursued regardless. It remains the foundation upon which justice and accountability stand. We must continue to follow it wherever it leads, guided not by fear, not by expedience, but by the voice of conscience and the trust of the nation. Sa huli, babalik tayo sa simula, pagsuri natin ng ebidensya, ano ang tunay na gagabay sa atin? Hindi lamang batas, kundi tiwala ng taong bayan. Hindi lamang teknikalidad, kundi ang pananagutan. No other consideration must prevail except what is best for the country. Maraming salamat po. Mga kaibigan, puntahan natin si RH12 Milky Rigunan mula po sa Kamara de Representantes. Milky? Yes, may natapos na yung opening statement ni Justice Chair Servil Luistro na magkaiba ang tungkulin daw ng Kamara at Senado. Hindi daw fishing expedition ang ginagawang pagdinig ng Kamara, hindi lamang teknikalidad kundi pananagutan. Kung puro legal ang usapin, sana daw sa Korte Suprema ibinigay ang kapangyarihan nito. Pero ibinigay ito sa Kamara dalang Kongreso ang kinatawan ng sambayan ng Pilipino. May exclusive power ang Kamara dahil Kongreso ang unang hihimay ng mga alegasyon bago itawid sa Senado na magsusulbing impeachment court. Sa termino anya ng mga kabataan, hawak natin ang bill. Aminado si Luistro na tama naman ang puna ng mga mamayan na maraming problema na kinaharap ngayon ng bansa. Mataas ang presyo ng gasolina, mga pangunahing bilihin at iba pa. Pero ang sabi ni Luistro, ang komite magagawa ang kanilang trabaho habang hinaharap ang iba pang mga problema ng bansa. Dagdag pa ni Luistro, last year pa ang kontrobersyang ito, pero hanggang ngayon wala pa rin ng sawukot ang Vice Presidente. Ngayon daw panahon na ito para tapusin. Sa ngayon, sinabi ni Luistro May na 4 ang petisyon na isinampa sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatuloy ng hearing ng komite sa impeachment proceedings. Sa kabila ng 4 na petisyon, sinabi ni Luistro walang sumagot sa akusasyon, kundi puro teknikalidad lang ang kinikwestiyon. Dahil dito sinabi ni Luistro na yun na ay lunurin ang katotohanan sa ingay ng teknikalidad. Ang hearing anya hindi tungkol sa mga personalidad o mga pananagutan. Isa sa mga inaabangan dito, May, ay ang pagharap mamaya at testimonya ni Ramil Madriaga. Sa ngayon ay may binabanggit naman sa hearing o opening statement itong si mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Pakinggan natin, May. Lamang. Hindi po ito gawa-gawa. Hindi po ito political harassment. Milky, standby lang ha. Standby. Babalikan ka namin dyan sa hearing pa rin. Nagpapatuloy na pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ilang saglit lamang po. Oras natin, 35 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. This time check. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero.
Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi mag-cramming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda, ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral.
Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. DZRH Special Coverage. Oras po natin, 41 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Ayan, balikan po natin ang Kamara de Representantes. Kaugnay pa rin po ng pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. RH12, Milky Rigunan. Go ahead, Milky. Yes, may balikan natin ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at inaabangan mamaya ang testimonya at pagdalo dito sa hearing ni Ramil Madriaga. Sa ngayon ay meron munang manifestation itong si mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Pakinggan natin si Congresswoman Leila De Lima. Kapag may alegasyon ng maling paggamit ng pondo, hindi po ito maliit na bagay. Hindi ito simpleng technical or accounting issue or just deficiencies in documentary requirements. This is a matter of public trust. Ito ay usapin ng pananagutan sa taong bayan. Beyond the issue on confidential funds, nariyan rin po ang iba pang equally important issues. Nariyan po ang ultimate facts on bribery as explained in paragraphs 92 to 99 and 268 to 280 of the Sabalia et al. Complaint. Unexplained wealth as explained in paragraphs 107 to 109 and 285 290 of the Sabalia et al. Complaint, and destabilization and threats as explained in the paragraphs 136 to 141 and 281 to 284 of the Sabalia et al. Complaint. Ang mga ito po ay nangangailangan rin ng masusing pagsusuri ng komiteng ito. In relation to this, inimbitahan po natin ngayong araw ang mga sumusunod na resource persons. Representative ng Office of the Ombudsman, kaugnay sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALNs ng Vice Presidente. Representative of the Bureau of Internal Revenue, kaugnay sa mga BIR records ni Vice President Duterte, ng kanyang asawa at mga negosyong konektado sa kanila. Representative of the Securities and Exchange Commission, kaugnay sa mga corporate documents na mga negosyong konektado kay Vice President Duterte. And representative of the National Bureau of Investigation, kaugnay sa mga video containing the alleged threats, the plot to assassinate the President, the former Speaker, and the First Lady. Let us be clear. Sabi nga po ng ating chair, we are not here today to prejudge or to determine already the guilt or innocence of the respondent. Hindi po tayo narito upang agad magdeklara ng pagkakasala. We are here because the Constitution commands us to act. Ang ating tungkulin ngayon ay suriin kung mayroon bang probable cause upang ma-impeach si VP at litisin sa Senado bilang impeachment court. Malinaw po, narito tayo ngayon para alamin kung dapat bang umusad ang proseso ng pananagutan. Today is about accountability to the Filipino people. At kung ang mga complaints na nasa atin ngayon ay may sapat na bigat, kung ang mga alegasyon ay may sapat na batayan, hindi po natin maaaring baliwalain ang mga ito. We are here to determine if indeed public trust has been betrayed by the Vice President and consequently determine probable cause and impeach her. Maraming salamat po. Thank you, Honorable De Lima. We heard the manifestation of the endorser of the third impeachment complaint. And at this juncture, we will be recognizing the endorser of the fourth impeachment complaint, the Cabrera impeachment complaint. We recognize, therefore, the Honorable Benny Abante. Salamat po, Madam Chair. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi lamang dito sa
hearing na ito, kundi ang libo-libo at mga milyong mga Pilipino na ngayon po'y nanonood sa atin, na hinihiling ko lamang na panoorin po natin ng merong kaalaman, hindi po bilang politiko. At any rate, gusto ko muling banggitin ang sinasabi ng ating saligang batas. Article 11, the accountability of public officers. Pinagit na po ito sa opening statement ng ating chairwoman. Yung nakalagay po sa section 1, napakahalaga nito, mga kaibigan. Nakalagay, public office is a public trust. Dagan ko, hindi lang po ito public trust, kundi it is a sacred trust. Yan, maaaring kulang yan sa ating konstitusyon. Tinatawag kong konstitusyon natin na sacred constitution, hindi holy constitution. Sapagkat kinakailangan baguhin pa ang iba. It is a human-made constitution. Subalit, napakahalaga ng sinabi. Public office is a public trust. Uulitin ko para malaman po ng taong bayan natin. Public office is a public trust. Ang section 2 po, nagsasabi, the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office. On what? On impeachment. For and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Yun po ang nakalagay sa ating saligang batas. Kaya meron po tayong batayan dito sa ating committee hearing. Ano po? Nakalagay sa section 3, the House of Representatives shall have the Balikan natin si RH12, Milky Rigunan. Milky. Yes, may bukod sa inaantabayan ng pagharap at testimonya mamaya ni Ramil Madriaga, narito rin sa hearing ng House Justice Committee ang mga sinagawa ng Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation, doon sa video sa mga assassination attempt kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, at ilan pang mga concerned government agencies. Kabilang nga dito ang Commission on Audit at ang Department of Education. Ito ay para patutuhanan yung ilang mga dokumento na umunoy inirmahan, hindi lamang ni Vice President Sara Duterte na at kung di ng ilan pang mga bogus recipients ng kanyang confidential funds. Sa ngayon ay nagmamanifest naman ng kanyang testimonya si Manila Representative Lenny Abante ang isa sa mga endorser ng fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Babalikan natin, May, ang hearing mamaya sa pagpapatuloy dito sa Kamara. Balik muna sa iyo, May. Thank you, RH12, Milky Rigunan. Balikan natin maya-maya po, pagkalipas lang ng ilang sandali ang nagpapatuloy po na hearing ng Committee on Justice laban po sa mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Oras po natin, 48 minuto makalipas po ang 10:00 ng umaga. Ang oras na yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride.
ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula.
helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Benepisyo ng pagiging isang fur mom. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging isang ina, hindi lamang natatapos sa pagkakaroon ng anak. Dahil ang iba, nagiging nanay din ng kanilang mga mahal na alagang hayop. Kaya naman, ano nga ba ang benepisyo ng isang pagiging fur mom? Ayon sa wishbonepet.com, ang iyong fur baby ay iyo ring nagiging companion. Para rin itong tao na yung pwedeng maging kasama. Kapag nalulungkot ka, nariyan siya sa tabi mo. Dahil ayon sa ilang pag-aaral, ang aso ay mayroong empathic-like behaviors. Habang ang mga pusa naman ay may kakayahang ma-pick up ang human emotions. Bukod pa riyan, ang pagkaroon din ng isang alaga ay iyong magiging kasama para makabuo ng magandang memories. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng pagiging isang fur mom. Tandaan, maging isang responsableng pet owner para maging masaya rin ang iyong alagang fur baby. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Right now, wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Mag-aisa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it patted on the ear. Resilience. Kept going on that. Hey guys, it's Juan Gomez Villano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV, Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. DZRH Special Coverage. Balikan natin ang impeachment proceedings sa Kamara. Partikular,
na isinasagawa ng mga miyembro ng House Committee on Justice. Kasalukuyan nagsasalita si Congressman Abante at obviously ay sinasariwa ng mambabatas yung mga nauna ng akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte nang una nilang tangkain na ma-impeach ang pangalawang Pangulo noong nakalipas na taon. Kabilang sa binabanggit ni Congressman Abante ang kahinahinalang paggastos ng 125 million pesos na confidential funds. Kanina ay binanggit din ni Congressman Abante ang di umano ay pagkakaugnay ng pangalawang Pangulo sa Pogo at sa drug syndicate. At alamin natin ang iba pang kaganapan live and direct mula sa pagdinig ng House Committee on Justice. Naroon natin kasamang si Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel, napapatuloy nga ang pagsasalita ni Manila Representative Benny Abante dito sa hearing ng House Justice Committee. At tama ka, nabanggit niya o sinasariwa niya yung mga dahilan ng isinampang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo, hindi lamang ngayong 20th Congress kundi noong nakalipas na 19th Congress. Nabanggit siya yung 125 million na confidential funds na questionable at yung ilan pang malaking pondo na ginastos lamang ng ilang araw base na rin sa records ng POA. Bukod dito ay hinihintay nga ang testimonya ni Ramil Madriaga at marinig dito ang kanyang salaysay sa alegasyon na ang campaign funds na nabanggit mo kanina Romel ay pinondohan daw umano ng mga grupong nasa operasyon ng droga at yung operasyon din ng Pogo na ito may aktibo dito sa ating bansa. Pakinggan natin ang pagsasalita ni Manila Representative Benny Abante sa hearing ng House Justice Committee. Kung naman siya kaaway. You cannot claim a fishing expedition when the bait is specific allegations of fund misuse is already on the hook. Nandun na mismo sa hook We are just doing our what? Tinatawag nating due diligence. Tinitiyak natin na kumpleto ang ebidensya kapag inayain natin Senado ang kaso dahil ang House ang tatayong taga-usig o prosecutor doon. Hindi po persecutor, kundi prosecutor. Now, on the qualifications of Ramil Madriaga, Madam Chair, kine-question po ito ng ilan. Let us talk about our resource persons according to his affidavit. Ramil Lagunoy Madriaga, a graduate of San Sebastian College of Law, and a former officer of the PSG and VPSPG. He is not a stranger. He was a close ally and leader who formed the ISIP movement at the VP's direct instruction. May mga humihiling na i-disqualify siya dahil sa mga kinakaharap na kaso. But under Rule 130 of the Rules of Court, a witness is qualified. Kung ako gustong questionin ng abogado, questionin ako dito. Ano nakalagay? Sa Rule 130 of Rules of Court, a witness is qualified if they can perceive and make known their perception to others. It is ironic that critics demand the presumption of innocence for the Vice President while simultaneously trying to disqualify a witness based on unproven charges. Hindi ba naniniwala tayo? Kung hindi pa po yan kinonvict ng korte, yan po'y suspect. A suspect is presumed innocent until proven guilty. Oo yan. Nabasa ko po yan. Naniniwala ang mga abogado dyan. Hindi po ba? Oo. Ito ang nakalagay dito. Kaya sabi ko, it is ironic that critics demand the presumption of innocence for the Vice President while simultaneously trying to disqualify a witness based on unproven charges. You cannot have it both ways. Kung presume innocent si Vice President Sara, di presume innocent din si Ramil Madriaga. Ngayon,
ito po, ang gusto ko rin sabihin, magkaiba ang competency to be a witness at credibility as a witness. Ano po pagkakaiba? Yung competency, pwede ba siyang tumistigo? The answer is legal yes. Oo. Yung credibility, kapanipaniwala ba siya? That is for this committee to weigh. Let him speak and let the evidence do the talking. Mga kaibigan, Madam Chair, hindi santo si Madriaga. Hindi naman santo ang hinahanap natin kundi testigo. Dito, sa hearing na ito, we are looking for the truth. We are not looking for a saint. History's most important whistleblowers are rarely individuals without a past. To block witnesses and suppress documents is not a defense of the law. It is a defense of secrecy. Madam Chair, let me conclude with this. This committee is not being asked to convict the Vice President. We are being asked to look into the seriousness of the allegations against her. Uulitin ko po sa ating mga kabayan nanonood sa wikang Tagalog, hindi po ito task ng committee para ating gawing guilty ang ating Vice President. Tayo lamang po meron ditong tungkulin upang tingnan ang seriousness ng mga allegations against her. Tayo po ba ang nabigay ng allegations? Hindi po. Nandito ang mga witnesses. Oho. When public funds are alleged to have been converted into duffel bags of cash, the responsible response is not to shut our eyes, but to follow the money and examine the facts. Hindi ito fishing expedition. This is a constitutional oversight. This is accountability in action. Madam Chair, this proceeding, sabi nga niyo po, is not about personalities. Sinabi niyo, uulitin ko, it is about accountability. This hearing is not political theater. This is a constitutional duty. If the records are clean, kung malinis po ang record ng ating Vice President, then transparency will clear the air. But if there are irregularities, the Filipino people have the right to know. We cannot refuse to ask questions simply because the answers may be uncomfortable. Our duty at this stage is simple. Determine whether the smoke is real enough to warrant a full constitutional process. Calling this process, as I repeat, a mini trial is a convenient distraction. What we are doing is determining whether there is sufficient basis to proceed. Nothing more, nothing less. Kung may usok, tungkulin nating alaman kung may sunog. At kung walang tinatago, walang dapat ikatakot. We owe this not only to the Vice President, who deserves a fair process, but more importantly, we owe this to the Filipino people, whose money is at the heart of these allegations. Transparency is not persecution. Questions are not convictions. And accountability is not harassment. It is the lifeblood of a functioning democracy. I would like to remind everyone to the scriptures written in Luke 8:17. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, for nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come abroad. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Abante.
both the manifestations of the Honorable De Lima and the Honorable Abante will form part of the record of our today's proceeding. Before we proceed, may we know from the committee secretary whether the complainants are present in today's hearing. May we request the complainants to please stand up. Father Sabalia et al. For the third impeachment complaint. Let us place on record that the private complainants in the third impeachment complaint are present in today's hearing. Thank you. You may take your seat. May I request, if he's around, Attorney Cabrera to stand up if he's present in our proceeding. Attorney Cabrera. Let it be part of our record as well that the man standing with a mask is Attorney Cabrera, the complainant in the fourth impeachment complaint. Maraming salamat po. At this juncture, the chair directs the committee secretary to call the roll of resource persons. Thank you, Madam Chair. On behalf of the Committee on Justice, we would like to acknowledge the presence of the following resource persons. From the Office of the Ombudsman, Ombudsman Jesus Crispin C. Remulla. From the Bureau of Internal Revenue, BIR Commissioner Attorney Charlito Martin R. Mendoza. From the Commission on Audit. May I request the resource persons to kindly stand up to be recognized as your names are called by the committee secretary. Please continue, Comsec. From the Commission on Audit, Attorney Gloria A. Camora, State Auditor, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. From the National Bureau of Investigation, NBI Director Attorney Melvin A. Matibag. Ms. Caroline J. Moldes Pitoy, and Mr. Antonio Magbohos. From the Philippine Statistics Authority, Assistant National Statistician Engineer Mariza B. Grande, PSA Director Attorney Eliezer P. Ambatali, Attorney Iris Jane A. Tan, Registration Officer 5 Emilio C. Kerubin Jr., and Special Investigator Sherwin S. Mariano. From the Legislative Information and Research Management Department of House of the Representatives, Director Marivic M. Pareja, Legislative Archives and Museum Management Service. Attorney Michael Wesley T. Poa, Counsel for the Vice President. Attorney Cynthia Viñas Pantonal, Notary Public. And Mr. Ramil Lagunoy Madriaga. That's all, Your Honor. For the record, the chair likewise direct the committee secretary to call respondent vice president. This is to know if she is present or not in our today's hearing. Comsec, please call respondent vice president. The respondent was duly notified of today's hearing. However, she's not present today, Your Honor. Let it be part of our record that notice was served by the committee to respondent vice president, but at this time, she is not present in our hearing. Madam Chair. Madam Chair. The Honorable De Lima. I can't help noticing when the committee secretary was doing the roll call of the resource persons that she was referring to Attorney Michael Wesley Poa as counsel. I think it has to be clarified. Does his appearance today is in his capacity as counsel for the respondent, or merely his capacity then as a spokesperson of DepEd? Honorable De Lima, before we address your concern, we will first administer the oath so that the response to you of Attorney Poa will form part of the records of our proceeding. So at this point, we direct the committee secretary to administer the oath to all our resource persons. We're requesting them to please stand up. Please raise your right hand.
Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this committee? The oath has been administered. Thank you. Now we go back to the concern of the Honorable De Lima. We recognize Attorney Poa to please make a clarification as to what capacity you are appearing in today's proceeding. Good morning, Madam Chair. Good morning, honorable members of the committee. Thank you for the question, Honorable De Lima. Based on the subpoena that I was furnished with, I am appearing as the former Undersecretary and Chief of Staff and spokesperson of the Department of Education and not as counsel of the Vice President, Your Honor. Thank you for the clarification. Thank you. With that, we wish to ask the resource persons with respect to the requested documents of this committee. Let me start with Attorney Cynthia Pantonal. You're recognized. Were you able to bring the affidavit of DZRH Special Coverage? Sa oras na 16 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, update tayo mula sa pagdinig ng House Committee on Justice. Isa-isa na pong tinawag ang mga resource person na magsasalita tungkol sa impeachment proceedings. At kabilang sa mga hindi dumalo sa impeachment proceedings, subalit na bigyan ng notifikasyon ng House Justice Committee ay si Vice President Sara Duterte. Pero magkakaroon naman siya ng kinatawan sa hearing sa pamamagitan ni Attorney Poa. Manang Milky Irgunan, ano pang iba pang kaganapan dyan, Manang Milky? Kung pero Manang Milky, sorry, ma-interpret sandali. Go ahead. Nakita ko yung seating arrangement. Kung nagkataon pala na dumalo si Vice President Sara Duterte, ang kanyang magiging katabi si Congresswoman De Lima at si Congressman Abante, di ba? Ganyan din yung sitting arrangement ng hearing ng impeachment proceedings, Romel, at ganyan pa rin hanggang ngayon. So, kung makikita mo, pag pinapa ng camera dito sa People's Center, bakante pa rin ang upuan ni Vice President Sara Duterte. Kanina nag-manifest itong si Congresswoman Leila De Lima, gusto niyang linawin kung ano ba ang capacity na kinakatawan ni Attorney Michael Poa. Kung siya ba ay narito bilang spokesman ni Vice President Sara Duterte o kinakatawan niya ang DepEd. Kasi siya noon ang tagapagsalita ng Department of Education ng si VP Sara pa ang kalihim ng DepEd. Sa kanyang manifestation dito sa committee, siya ay narito sa hearing ng committee, ng House Committee on Justice bilang dating spokesman at kinatawan ng Department of Education. So hindi siya umaten dyan sa kapasidad bilang abogado ni VP Sara? Tama, Manang Milky? Tama. Ibig sabihin ay baka hindi niya sagutin ang ilang mga tanong na mayroong kinalaman kay VP Sara, yung mga tanong na bakit wala siya dito, mga usapin ng confidential funds, mga bogus na signatures ng ilang mga payee, at kung ano-ano pa. Ang sinabi niya ngayon, nag-manifest siya sa komite na naririnig siya bilang dating kinatawan spokesman ng Department of Education. So sino ang abogado ni Vice President Sara Duterte na nandyan sa hearing, Manang Milky? Wala. Ang wala. Attorney ni Congressman Terry Ridon, miyembro ng Justice Committee, hindi papayagan ang mga abogado na kumatawan kaya kay Sara. So pwede samahan siya, pero dapat nandito personal ang vice-presidente. Pero kung merong hearing at ang padadaluhin lamang ay ang kanyang abogado, hindi yun papayagan dito sa komite. At yun daw ay nasa rules ng Kamara. So paano yan? Parang kung walang abogado si VP Sara Duterte dyan, batay sa nakapaloob sa rules ng House Committee on Justice, quote and quote, para siyang gigisahin dyan. Sino ang sasagot sa mga tanong?
Oo, walang kakatawan, walang Nako. sasagot sa kanya, at hindi maririnig ang kanyang panig. Although Nako. andito na yung ilang mga resource person, kaya nga nililinaw ni Attorney Michael Poa, sasagot lang siya siguro kapag may mga tanong tungkol sa DepEd na ito ay capacity niya noon bilang spokesman at official siya noon ng Department of Education. What about si Raul Madriaga? Tinawag na ba sa lineup? Si Ramil Madriaga nakapila pero hindi pa siya pinapapasok Okay. dito sa committee. Sige, Manang Milky, go ahead. Papatawag din mamaya si Camora. Ito yung official ng Commission on Audit na magpapatunay na may mga pinirmahan itong si Vice President Sara Duterte ng mga questionable pondo sa ilalim ng kanyang confidential fund. Okay, balikan natin, Manang Milky, ang pagdinig. Babalikan ba natin yung hearing o mag-pause for commercial break? Sige, babalikan kita mamaya, Manang Milky, makalipas ang patalastas na ito. Oras natin, 21 minutos makalipas ang alas 11 ng umaga. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. DZRH Special Coverage. Muli natin balikan si Manang Milky Regonam para alamin ang update sa isinasagawang impeachment hearing ng House Committee on Justice ngayon pong araw ng Martes, ika-14 sa buwan ng Abril. Good morning again, Manang Milky. Yes, Romel, magandang umaga ulit at magsisimula na yung pagtatanong ng mga miyembro ng Justice Committee. At bago yung pagtatanong, nilinaw nga ni Justice Chair Jervil Luistro na para organize ang presentation of evidence, nagbigay siya ng mga pangalan na uunahin. Kabilang dito sina Attorney Cynthia Pantonal, Gloria Camora ng Commission on Audit, Ramil Madriaga, Marivic Tareja at iba pa. Yung iba naman na resource persons mula sa iba't ibang government agencies na naririto at baka hindi matatawag ay mag-abiso lang sa komite dahil baka meron silang mahalagang gagampanan sa kanilang trabaho sa gobyerno. Kanina ay may mga impormasyon na nagpunta rin dito si Ombudsman Remulla. Pero dahil meron siyang abiso na baka hindi siya matawag ngayong umaga o ngayong araw na ito, inabisuhan na baka sa susunod na pagdinig siya uli ipapatawag ng komite. Yun kasi ang panuntunan o kaya regulasyon ng Justice Committee na sayang naman daw ang oras ng ilang mga government officials kung nakaupo lang at hindi naman matatawag. So ang sabi niya, ang meron siyang mga binanggit na 7 na mga personalidad, Attorney Cynthia Pantonal, Gloria Camora ng COA, Ramil Madriaga, Marivic Tareja at iba pa, sila ang uunahin
para sa organized and presentation of evidence. Pero the rest, kung may mahalaga daw na trabaho, pababalikin na lamang sila sa kanilang mga tanggapan at ipapatawag na lang sa susunod na hearing ng Justice Committee. Hanggang anong oras ba, Manang Milky, itong itinakdang hearing na ito? May impormasyon kayo dyan? Yan din ang tanong namin dito, Romel, kasi ang daming mga magpe-present. Oo nga eh. Andito lahat ng mga ebidensya kailangan. At the same time, andito rin si Ramil Madriaga. Kung pagbabasehan mo, yung baga ay timeline o kaya ay pagpayag ng Korte, Manila RTC, kay Ramil Madriaga from 8 in the morning hanggang 5 p.m. lang. So dapat maibalik na siya sa DJMC facility ng alas 5 ng hapon. Okay. Sige, Manang Milky. So pakinggan natin pagpapatuloy ng hearing ng House Justice Committee. Thank you, Manang Milky. Her presence. Yes, Your Honor. And what I'm just asking the witness, Your Honor, is there was no sign of any untoward attitude of the affiant when she confronted. I lament, but I have to prevent that kind of question, Honorable Dumogan, because that is a probing question which must be raised only during the stage of the trial. All right, I submit with the chair, Your Honor. Thank you. Are there any other members who wish to raise clarificatory questions to Attorney Pantonal? On? The Honorable Keith Flores. Madam Chair, since there's no other member who wishes to propound questions to Attorney Pantonal, may I move that Attorney Pantonal be excused from today's proceedings, Madam Chair. There is a motion to excuse Notary Public Attorney Pantonal. Do I hear a second? Second. Is there any objection? Madam Chair, before The Honorable Rufus Rodriguez. Thank you. Before she leaves, let us now mark the exhibit as Exhibit A complete, so that we can refer to the complainant, to the affidavit in the course of our proceeding. With all due Exhibit A. respect, Honorable Rodriguez, we are doing away with the marking of the documents, as the same should happen as well, only during the trial. So it is enough that the committee received all the documents in compliance with the subpoena to form part of the records of our proceeding, but the marking should happen during the trial. With all due respect, Honorable Rodriguez. Thank you. I always agree with the chairperson. Thank you. With that, let us rule on the motion. If there is no objection, the motion is granted. Attorney Pantonal is excused from this proceeding. Maraming salamat po. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Terry Redon. I would like to refer my clarificatory questions to Mr. Ramil Madriaga. May we know from the committee secretary if Ramil Madriaga is already around? Comsec? Yes, Your Honor, Mr. Madriaga is within the premises of the people. He is within the premises. Yes. Okay, Under the so custody of BJMP, NBI, okay. and the House. To give time to the Sergeant at Arms to bring Ramil Madriaga inside the People's Center before this committee, we are temporarily suspending the hearing. DZRH Special Coverage. Sa oras na alas 11:34 ng umaga, pansamantala pong sinuspinde ang impeachment hearing habang inaantabayanan ang pagdating sa loob ni Ramil Madriaga. At alamin natin ang iba pang kaganapan, naroon na pa rin natin kasamang si Manang Milky Regunan. Manang Milky. Yes, Romel, nagdeklara muna ng suspension ng hearing itong si Justice Chair Sergio Ministro para bigyang daan ang pagdating ni Ramil Madriaga.
sa loob ng committee room kung saan ginaganap ang hearing ng House Justice Committee. Kaninang umaga pa siya actually dumating dito, Romel, pasado alas 7 ng umaga. Mula sa siya ay Bikutan, Taguig, mula di ba? sa JMP Yes. facility. Nasa holding area siya at nag-almusal base sa mga that are. Pakinggan natin ang resumption ng hearing ng House Justice Committee at Dumating na ba si Ramil Madriaga sa loob? sisiripin namin kung pumapasok na or naroroon na. Inaalaman din lang namin when we started yung Congresswoman Servil Luis Pro, kailangan pa ba ng BJMP na i-handcuff itong si Ramil Madriaga habang dumadalo sa pagdinig ng House Justice Committee. Siya ay narito na nakaupo, Romel. So nakaposa siya? Nakaposa, naka-jacket ng NBI. At ang sabi ni Congresswoman Servil Luis Pro, kung kinakailangan naman at papayagan, pwedeng alisin. So alisin yung handcuff ni Ramil Madriaga. Base natin sa rekomendasyon o hiling nitong si Congresswoman Servil Luis Pro. Siya ay nakaitim na jacket pero nakalagay na NBI. Actually, ano yata ito tama ba ako, Robert? Naka-helmet siya. Naitim. Naka-helmet at the same time ay bulletproof ang suot niya. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali. Yes, I suppose. So, habang bulletproof yan. Bulletproof, inaalis yung kanyang posas dahil yun din ang rekomendasyon ni Justice Chair Servil Luis Pro para naman daw maging maayos ang gagawin niyang pagsagot dito sa hearing ng House Justice Committee at siya yung pinaka-center nitong hearing ngayong araw na ito. Kaya siguro siya nang inuna dahil hanggang alas 5 lamang ang binigay sa kanyang permiso ng Manila RTC bago siya ibalik sa BJMP facility sa Taguig. Kinalaga na yung poses ni Ramil Madriaga. Inalis na yung posas, pati yung kanyang suot-suot na helmet ba matatawag yun. Kanina pagpasok niya dito sa loob ng committee hearing ng People's Secretary. Kaya natin, Congresswoman Servil Luis. BJMP. Tumayo siya uli sa kanyang upuan at sinamahan ng isa kanyang escort from the National Bureau of Investigation. Bakit tumayo siya, Milky? Di ba siya na ang susunod na tatanungin? Hindi ko alam kung ililipat siya ng upuan pero pinatatayo siya at hindi ko alam kung saan siya dadalhin. Okay. So yung upuan na dapat lumipat lang siya ng upuan. Ni parang Duterte ay para nakaharap siya doon sa committee sa Justice panel. Okay. Attorney Camora. Kasi doon sa una niyang pwesto, Romel, siya ay nakagilid sa pagsasagot siya sa Justice panel ay nakatagilid siya. So yung pinalipat siya doon sa dapat ay magiging upuan ni Vice President Sara Duterte. So kung papayagan at matutuloy PSA. Hindi pinayagan na makatabi. Hindi pinayagan. Congresswoman Laila de Lima at Benny Abante. So bakante pa rin ang pwesto ni Vice President Sara Duterte. Balik siya ulit sa kanyang pwesto at makakatabi niya pa rin ang kinakawan ng Commission on Audit. Hindi ko lamang alam kung sino yung kanyang isa pang katabi pero balik siya ulit sa kanyang unang upuan. What about yung abogado niya, Madam Milky? Yung abogado niya, wala ba dyan? Meron siguro itong abogado. To administer the oath sa kanyang upuan at inalis na rin yung vest ng NBI. Oo. Ang Committee on Justice ay panunumpain siya kaugnay ng pagharap dito sa House Committee on Justice sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sige, mamaya Milky, balikan ko ulit natin habang inaantabayanan yung gagawin niyang pagpanunumpa ng salaysay. Hindi ko alam kung nagsasaraysay na siya ngayon, Romel, pero sige, kung
Papalitan. We also experience Ayan. attorney kasi baka may mga pag-release gagawin ang attorney panel. Ngayon, bumalik uli siya sa upuan. Upo uli siya. The bill is material. This is to be sent with our rules. The participation of lawyers is limited only to giving advice to the resource persons or parties in litigation. So nililinaw lamang ni Committee Chair Jervil Luistro yung regulasyon na dapat ang mga abogado ng mga respondents o kaya ay mga resource person ay dapat nasa likod at hindi kinakailangan ng expert sa subject. Now we recognize the Honorable Terry Leon and see to with this. So ang una magtatanong sa kanya, Manang Milky, si Congressman Maridon. Ang tinatawag kay pero merong uli man na station. Si Congresswoman Leia din. His representation wishes to be understood. You may proceed, Honorable Leon. Okay, pakinggan natin may disclosure na iahayag si Congresswoman Laila de Lima. Sige. Before the questioning of the Honorable Terry Ridon, this representation wishes to make a disclosure. You may proceed, Honorable De Lima. Thank you, Madam Chair. I wish to inform this committee that sometime in November 2025, I received a letter dated November 17, 2025, a handwritten letter from the resource person, Ramil Madriaga. Nandito po yan. November 17, 2025, handwritten letter addressed to me and sent by Ramil Madriaga. This was coursed through his counsel, Attorney Raimundo Palad. Now, when I received this, because the letter here says about his being unjustly accused and detained, and said that it is because he helped a group of farmers in Mariveles. May tinulungan daw po siyang grupo ng mga farmers ng Mariveles na mga biktima ng land grabbing. At tinuturo po niya si former spokesperson Harry Roque na nasa likod nito. At sabi niya, kahit yung una niyang kaso ng kidnapping, kasi dati na po siyang kinasuhan in 1997 ng kidnapping, ay na-convict siya sa trial court pero na-acquit siya sa Supreme Court on appeal or on review. So humihingi po siya ng tulong sa akin dito sa sulat na ito, which is handwritten. Sinabi rin po sa akin ni Attorney Palad na nung time na yon, I think it was later part of November or a few days after November 17. I don't exactly remember the time or the exact day. Ay meron daw pong gagawin o ginagawa na sworn affidavit si Mr. Madriaga tungkol sa mga nalalaman niya tungkol kay VP Sara and also sa pamilya ng Duterte. Of course, I was curious, but I told Attorney Palad na gusto ko na munang makita yung sworn affidavit na yan tungkol sa sinasabing marami siyang alam tungkol sa kay VP Sara at ng pamilya Duterte. So true enough, I received this, an affidavit, a copy of the affidavit. And I didn't realize that this affidavit which I received then is also an original copy. I just realized it a few days ago when I was reviewing this. I was given pala, binigyan ho pala ako ng original copy ng affidavit. This was executed November 29, 2025, the contents of which are exactly the same as those attached as Annex A ng Sabalia et al. And Cabrera complaint. And then, lumabas na rin po ito sa social media after November 27. So naging lalo po akong curious and interested. So I decided to go and see him. And it happened in December 8, 2025, duly recorded in the BJMP facility. So I talked to him. He was accompanied then, or the lawyer, Attorney Palad, was also there. Ang pakay ko po ay para lang alamin
yung laman ng kanyang affidavit. Ang pakay ko was to clarify. Ang pakay ko nga parang naging devil's advocate po ako noon. I was asking probing and searching questions para matest yung kanyang credibility. Now, wala po akong dinagdag sa affidavit na to. Wala po akong binago sa affidavit na to. Wala po akong dinikta kay Mr. Madriaga tungkol sa affidavit na to. Ang ginawa ko lang po, nung December 8, tandang-tanda ko po kasi holiday po yan, Immaculate Conception. For 2 hours, I was there at the BJMP facility. As I said, duly recorded, merong CCTV. So that's all that I did. And that was the singular visit that I made to Mr. Madriaga. Hindi na po nasundan yan. So that was the first and last visit that I made to Mr. Madriaga on account of this affidavit. So, Madam Chair, we can probably ask Mr. Madriaga confirmation of what I said. Yung tungkol nga po ng pagpadala niya ng handwritten letter. Manang Milky, andiyan ka sa linya, Manang Milky. Pagdala niya. Yes, Romel. Oo. Yun nga, kinikwento ni Congresswoman Leila de Lima na unang nag-reach out sa kanya itong si Ramil Madriaga, November 2025. At ito ay sa pamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Palad. Raimundo Palad. Inakusahan daw siya na kumbaga ay nasa likod ng pangaharas sa ilang mga farmers. Pero ito ay sinulat niya yung handwritten letter, sabi ni Congresswoman de Lima. Meron daw siya kasi mga tinulungan ng mga grupo ng mga magsasaka. At ang tinuturo niya na nasa likod nito at ay gumawa ng naturang mga kwento laban sa kanya ay si Attorney Harry Roque. Pero dahil sa mukhang credible yung kumpong, ay pinuntahan siya ni Congresswoman Leila de Lima ng December. Medyo nakalimutan ko na exactong petsa. Pero December, isang araw lamang itong dinalaw. At kung ito ay susuriin ay meron namang record mula sa JLP facility at pati yung video ay meron din. At wala daw siyang pinagkat. Ay sinabing ano pa man, pinakinggan niya lamang yung salaysay ni Ramil Madriaga. Sa madalit salita, bukod sa naging interesado si Congresswoman Leila de Lima sa mga statement ni Madriaga, ipinihuwatig niya na convincing yung salaysay ni Madriaga. Oo. Kasi hindi naman siya pupunta doon para busisiin ang gusto kung hindi siya na-convince. Diba? Para magsayang siya ng oras doon. Yes, diba? correct. Pero binasa niya yung handwritten letter at na-convince siya na December, sige, pupunta siya doon. At nakausap niya itong si Ramil Madriaga. Sige, Manang Milky. Kaya, yes, go ahead. Good. Balik muna ako sa iyo. Kung meron tayong commercial break, balikan nyo lang kumamaya dito sa Kamara sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. At ngayon nga ay nakasalang si Ramil Madriaga. Balik muna sa iyo, Romel. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Babalikan natin ang maaksyong tagpo sa loob ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. At ang nagsasalita na ay si Ramil Madriaga, ang self-confessed bagman ng pangalawang Pangulo na nagsasangkot sa kanya sa mga serye di umano ng kapiwalian. Babalikan natin ang pagdinig makalipas ang patalastas na ito. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Right now, wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Kumbaga, isa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it patted on me, resilience. Kept going no matter what. Hey guys.